We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Isang 15 anyos na dalagita ang mahigit 20 beses umanong ginahasa ng sariling tiyuhin sa Mangaldan, Pangasinan. Sospek, itinanggi ang paratang pero inaming may relasyon sila ng biktima. Ang detalye sa report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Galit at trauma ang nararamdaman ng 15 anyos na dalagita na si Maricar, di tunay na pangalan, mula Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Sumbong ni Maricar sa pulisya, paulit-ulit siyang ginahasa ng sarili niyang tiyuhin na edad 52. Nagsimula raw ang panggagahasa noong October 2023. Tinakot daw siya ng suspect. Kwento ng biktima, sa pilitan siyang dinadala ng suspect sa madilim na damuhan sa Barangay Alitaya, kung saan nangyayari ang panggagahasa. Bumulong po siya sa akin na pag hindi daw po ako sasama, patay niya daw po ako. Tsaka sumama na lang po ako noon. Tapos doon po dinala niya po sa damuhan po. Nung pagkatapos niya na po kong galawin, binigyan niya po ako ng pera. Umabot daw sa mahigit 20 beses na ginalaw ng suspect ang dalagita. Naturala na galit. Tapos pumunta ko sa police station, doon ko sinabi. Sabihin ko sa kanya na dapat pagbayaran yung ginawa sa anak ko. Dapat makulong siya. Hindi pwedeng ganyang ginagawa sa anak ko. Kasi dito niya. Itinanggi ng suspect ang mga paratang laban sa kanya. Matagal na raw niyang karelasyon ng biktima. Ang relasyon namin dalawa, since October pa. Nung halos na lahat ng kinikita ko napupunta sa kanya. Wala pong nangyari. Pinabulaanan ng biktima ang sinabi ng suspect. Nakatakdang isailalim sa medico-legal ang biktima bago ang posibleng pagsasampa ng kaso laban sa suspect. Yung sa medical, malaking tulong yon para i-prove na yung bata ay na-rape. In medical terms talaga, meron talaga yon. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi nagustuhan ng Mindanao Development Authority at European Chamber of Commerce of the Philippines ang inilabas na travel advisory ng Canada sa ilang lugar sa Mindanao. Alamin natin ang detalye sa live report ni Jandy Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Jandy. Sara, nilinaw ng Mindan na matatag ang ekonomiya at mapayapa sa buong Mindanao. Kinikwestiyon naman ng Minda at ECCP kung anong naging basihan ng Canada sa inilabas nitong travel advisory. Kamakailan lang, inabisuhan ng Canadian government ang mga mamamayan nito na iwasan ang pagbiyahe sa ilang lugar sa Pilipinas, kabilang na sa Mindanao. Kabilang sa travel advisory ang Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, maging ang non-essential visit sa Caraga at Davao Region. Kasunod dito ng pamumomba sa gymnasium ng Mindanao State University sa Marawi City noong December 3, 2023. Inalmahan ng Mindanao Development Authority o MINDA ang inisyong travel advisory ng Canada. Ang nangyari raw sa MSU Marawi ay isolated case lamang. Sa pag-aaral ng MINDA, ang Mindanao ay may growth rate na 7.2%, habang mababa naman ang crime rate average nito na nasa 14% lang. Sa survey naman ito, lumalabas na 88% ang trust rating ng mga Mindanaoan, habang 86% ang safety rating.
The science is telling us Mindanao is safe, Mindanao is secure. The National Security Council, under the leadership of Secretary Anyo, is already saying that the travel advisory is totally different with what is happening in Mindanao. Kini-question din ng European Chamber of Commerce of the Philippines Southern Mindanao Business Council kung ano ang naging basihan ng Canadian government sa paglalabas ng naturang travel advisory. Lalo na at may malaking epekto raw ito sa ekonomiya ng Mindanao. When you look at this kind of things, something is not right about this travel advisory. Again, I'd like to bring out a point, are the data sets that they use are really current. Baka naman 3 years or 4 years ago yan. Or maybe much later pa. Because right now what we're seeing is a different Mindanao. Sara, plano ng Mindan na makipagpulong sa mga opisyal ng Canadian government hinggil dito upang hilingin na bawiin ang nasabing travel advisory. Sara. Okay, maraming salamat John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Pinaghahanda na ng National Irrigation Administration ang 6 na bayan sa Pangasinan sa epekto ng El Nino ngayong unang quarter ng 2024. Task Force El Nino, binuuna ng gobyerno. Narito ang report ni Joan Punsoy ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Pinaghahanda na ng National Irrigation Administration ang 6 na mga bayan sa Pangasinan sa epekto ng El Nino ngayong unang quarter ng 2024. Kabilang dito ang mga bayan ng Santa Barbara, Mangaldan, Malasiki, Rosales, Santo Tomas at Calasiao. Karaniwan daw na sa ganitong panahon hindi na umaabot ang patubig sa karamihan ng mga barangay sa mga nabanggit na bayan. Talagang itong buwan na po talagang nararamdaman na natin yung El Nino. Ano po? Kasi yung water level natin sa Roque Dam ay mababa na po ang level niya. So talagang mararamdaman na po yan. Nakantabay ang NIA sa mga nabanggit na bayan. Namamahagi ang NIA ng water pump sa mga magsasaka para mapatubigan ang mga sakahan. Sa Calasiao, Pangasinan, isinasara ng mga magsasaka ang irrigation gates para makatipid sa tubig. Binabarahan po talaga, madam. Dahil para hindi mapunta doon sa kwan, dilalabas sa ilog. Sa Vintar, Ilocos Norte, sa halip na anihin, pinapakain na lang sa mga alagang hayop ang ilang pananim na palay dahil wala na raw laman ang mga butil. Hindi raw maganda ang pagtubo ng palay dahil sa kakulangan sa supply ng tubig. Bukod dito, pineste rin daw ng rice bag ang mga pananim. Natutuyo na rin ang ilang pananim na gulay tulad ng kamatis, munggo at sili. Nagkabitak-bitak na rin ang mga sakahan. Samantala, naglabas na ang palasyo ng Malacanang ng executive order para sa reactivation ng Task Force El Nino. Layon nitong rebisahin at i-update ang Strategic El Nino National Action Plan na magiging komprehensibong disaster preparedness and rehabilitation plan para sa El Nino. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Punsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bag na puno ng hinihinalang nakaw na mga cellphone iniwan sa kalsada sa Cebu City sa kalagitnaan ng pagdiriwang ng Sinulog Grand Mardi Gras. Tinurn over isang black sling bag na naglalaman ng iba't ibang klase ng cellphone sa Abellana Police Station ng madaling araw nitong Lunes. Ayon sa pulisya, may nakakita ng iwanan ng isang lalaki ang bag sa ilalim ng sasakyan. Agad na humingi ng tulong ang nakakita mula sa security guard sa isang establisimento at sa mga pulis na malapit sa lugar. Nang buksan ang bag, dito tumambad ang 10 cellphones. Nakumpirma na ninakaw ang mga ito nang tumawag ang 3 nagmamay-ari habang nasa kustodiya ng pulisya ang bag. Dahil sa dami ng nakuwang cellphones, ayon sa pulisya, posibleng nangyari ang pandurukot sa kalagitnaan ng Sinulog Grand Mardi Gras. Naibalik na ang 3 cellphones sa mga may-ari at iniimbestigahan na ng pulisya ang tao o grupo na nasa likod ng mga pandurukot. Nananawagan naman sila sa mga ninakawan ng cellphone na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan at baka isa na sila sa may-ari ng mga na-recover nilang cellphones. Wagi ang 15 taong gulang na estudyante sa Batangas City sa International Junior Mathematical Olympiad sa Indonesia at World International Mathematical Olympiad sa Malaysia. Kilalanin siya sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.
Isang gintong medalya at tropeyo sa International Junior Mathematical Olympiad sa Indonesia plus 1 gold medal sa World International Mathematical Olympiad sa Malaysia equals World Champion. Stand out ang galing at tinik sa mathematics ng 15 anyos at grade 10 student na si RJ Felix ng Philippine Science High School, Calabarzon Region. Dinaig niya ang nasa 20 estudyante mula sa iba't ibang bansa para masungkit ang mga gintong parangal. To be honest, sir, it was very pressuring to have a lot of people from different countries, different schools, because while I'm comfortable here in our country, since ito naman talagang ating bayan, there are still many unknown variables about other students that I don't know. Review kung review at matinding mind conditioning ang pinagdaanan ni RJ sa tulong ng kanyang teacher at coach. Walang inurungan at kumasa sa mga math exercises. Since grade 7, nakita ko yung willingness to learn and yung seriousness na makuha niya yung awards na gusto niya makuha pagdating sa math competitions. Maliit pa lang daw, kinakitaan na ng hilig sa numero si RJ na panganay sa 3 magkakapatid. Minamani na lang ang mga math equation. Malaking bagay raw ang ibinibigay na suporta ng magulang sa tagumpay ng Batanggenyong batang henyo. Hindi ako nag-specify na kahit anong profession kay RJ. Gusto ko lang sana when he becomes an adult, magkaroon siya ng significant contribution sa buong mundo actually. Kabi-kabila man ang mga napagkampyonang math competitions pero may talento rin sa pagbaviolin at pagdating daw sa math, ibang usapan na. Ang Batangas Pride pangarap daw maging radiologist balang araw. Pag meron kang gifts, bale wala naman pag hindi mo siya gamitin para sa ibang tao. We are defined by the people we affect. Next target ni RJ at ng coach niya ang pagsabak sa Philippine Math Olympiad at International Math Olympiad. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umabot na sa 194 cases ng JN1 COVID variant ang naitala ng Department of Health Region 6 mula November hanggang December 2023. Sa datos ng DOH Region 6, may pinakamaraming kaso ang probinsya ng Iloilo na may 88, sinundan nito ng Iloilo City na may 77 kaso. May 19 na kaso naman sa Capiz, 4 sa Guimaras Province, 2 sa Bacolod City, Negros Occidental at Antique. Wala namang naitalang kaso sa probinsya ng Aklan. Samantala sa 194 cases, 6 sa mga ito ang nasawi. 4 dito ang mula sa Iloilo Province at 2 sa Iloilo City. Karamihan sa mga namatay ay nasa vulnerable sector. Disyembre 2023 nang edeklara ng World Health Organization na variant of interest ang JN1 COVID variant dahil sa mabilis na pagkalat nito. Kaya naman ang DOH-6 nagpaalala sa publiko lalo na sa mga inaasang pagdagsa ng tao sa Iloilo City sa pagdiriwang ng Dinagyang Festival 2024. Ayon kay Dr. Jane Juanico, spokesperson ng DOH Region 6, kahit mababa ang risk factor sa kalusugan ng tao, kailangan pa rin sumunod sa minimum public safety protocols gaya ng pagsusuot ng face mask, pagsasanitize ng kamay at physical distancing. We would continue to remind the public, if they are part of the vulnerable population, maghalong lang din sila sa pag-encounter man sa ibang mga tao, and those naman nga nag-sick sila, nagatrangkaso, be responsible man mag-isolate na lang sila. Ito ang inyong Regional TV News. Patay ang 2 magkaangkas sa motorsiklo matapos na sumalpok sa puno at masagasaan pa ng kotse sa Ibaan, Batangas. Tutukan sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Patay ang 2 lalaking magkaangkas sa motorsiklo na kinilalang sina Mark Vincent Maralit, 28 anyos at Raven Javier, 26 anyos, kapwa residente ng Talaibon, Ibaan, Batangas. Sa investigasyon ng pulisya, binabagtas ng mga biktima ang kahabaan ng Barangay Road ng Talaibon nang mangyari ang insidente. Mabilis yung pagpatakbo nila. So yun nga na walang sila na control na naging dahilan sa aksidente. Wala po silang suot na helmet nung nangyari yung insidente.
Sa CCTV footage, makikita ang headlight ng paparating na motorsiklo at bigla na lamang sinakop ang kabilang linya at sumalpok sa puno ng Gemelina. Tumilapon ang motorsiklo at naiwan sa gitna ng kalsada ang dalawang biktima. May ilang minuto pa ang nakalipas, makikita ang mabilis na pagdaan ng isang puting kotse. Makikita rin na sinubukang magpreno ng driver pero nasagasaan pa rin ang dalawang biktima na agad nasawi dahil sa tinamong matinding pinsala sa kanilang mga ulo. Panawagan ng mga kaanak ng biktima sa may-ari o driver ng puting sasakyan. Sana naman pakonsensya ka, kita mo kung anong ginawa mo sa aking kapatid, sa aming kumparing kaibigan si Raven, yung pamilya, marami kami na nagluluksa dahil sa pagkawala nila. Ang dami mong nasaktan. Sana naman makonsensya ka at sumuko ka. Patuloy na gumugulong ang investigasyon ng pulisya sa posibleng kinaroroonan ng driver ng puting kotse. Muli po nagpapalala po kami sa mga motorista. Lagi po tayong mag-iingat sa pagmamaneho. Lagi po nating tandaan na importante po ang pagsusuot ng mga protective gear, lalong-lalo na po ang helmet. Samantala, tumanggi na magbigay ng pahayag sa harap ng kamera ang pamilya ni Javier, ngunit nananawagan din sila sa driver o may-ari ng kotseng nakasagasa sa mga biktima na makipag-ugnayan sa kanila. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang lalaki ang na-rescue matapos muntikan ang malunod habang naliligo sa isang beach resort sa bayan ng Sagnay, Camarines Sur. Nakaalerto si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Wala nang malay ang lalaki na ito matapos maiahon sa dagat na sakop ng bayan ng Sangay, Camarines Sur. Huli raw na nakita ng isang kasama nito na tumatakbo ang lalaki patungo sa dagat hanggang sa nag-dive ito. Pero hindi na raw ito muling umahon. Dahil na ako nagduwa-duwang isip, dinalaganan ko na po sa aram ko po maning nakainom maning kadikit. Nakadapa na po siya, binutong ko po si Bado ni Kuya Aba. Tapos tinihaya ko po agad siya, maitong mo na po si mukha ni Kuya Aba. Tapos tigparapam ko na po siya pag-abot duman. Biglang nagruluwas po si tubig sa gimot niya, nagkarabo sa buna. Ayon kay Sambo, hindi raw agad sila natulungan ng may-ari ng resort. Pero ayon kay Jonathan, anak ng may-ari at nagsisilbing lifeguard sa lugar, agad naman siyang rumisponde. At siya pa nga ang nag-CPR sa lalaki at tinulungang maidala sa ospital ang biktima. Sa mga turista na pupunta po dito, yung mga kasamahan po ninyo na halimbawa kung nakainom, bawat isa magmatsyag po sa inyong kasama. Hindi man lahat nakita kayo na magmatsyag sa kasabahan nyo. Plano rin ng pamunuan ng resort na dagdagan pa ang mga nakapaskil na contact number ng mga otoridad, partikular na sa mga cottage, na isa sa mga ipatutupad ng Barangay Santo Niño sa lahat ng resort sa lugar. May naka-schedule man kami dyan ng mga tanod para sa kanila. Pero karamihan naman kasi, ang tanod mi kasi dito, hindi naman yun full-time talaga. Dahil kumbaga, magkano lang naman ang mga tanod namin sa barangay. Ayon sa Philippine Coast Guard, mahalaga na may kahit 2 lifeguards ang bawat resort na 24 oras na nakamonitor sa mga bisita. Sa mga beach natin ay mayroong mga markings kung saan lang pwedeng maglangoy o saan pwede yung mga naliligo o hanggang saan lang po sila. Lalo na po sa gabi, ditong dapat nakaabang yung mga lifeguards. Meron tayong siniset na mga boundaries, ma'am, kasi hindi naman pwede kung saan lang sila gusto. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lalaking pasahero inaresto pagkadaong ng sinakyang barko sa Cebu City Port matapos umanong halayin ang babaeng nakilala niya sa barko. Abot langit ang pagsisisi ng 39 anyos na lalaki dahil umano nagpadala siya sa bugso ng kanyang damdamin. Inakusahan siya ng babaeng pasahero na nakilala niya sa barko habang lumalayag papuntang Cebu mula sa Mindanao ng paghahalay. Subalit giit ng sospek, kagustuhan nilang dalawa ang nangyari sa rooftop ng barko. Kaya laking gulat na lang niya nang arestuhin siya ng mga maritime police nang bumaba siya sa barko noong linggo ng umaga, January 21. Ayon sa sospek, nagpunta siya sa Cebu para maghanap ng trabaho para matustusan ang pangangailangan ng kanyang asawa at 4 na anak. Ang sospek na kasalukuyang nakadetain sa custodial facility sa Waterfront Police Station, humihingi ng kapatawaran sa kanyang asawa.
Samantala, hindi pa nagpaunlak ng interview ang biktima. Pasahilo siya. Tintal lang yun, ha? Tintal lang yun, sir. Kasi makadungog siya, ano yun sa'yo? Maluoy lagi siya na ako lagi. Doon ko niya. Doon na ako pamilya dito, sir. Nagsama-sama ang mga fans ni Taylor Swift sa isang Swiftacular event sa isang mall sa San Pablo City, Laguna. All Out Sunday's Queendom diva Jessica Villarubin naghandog ng awitin sa fans. Silipin sa report ni Hazel Alviar ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Pambungad pa lang ng mga kanta ng sikat na international singer na si Taylor Swift, sinabayan na ito ng mga Swifties o mga Taylor Swift fan na nagtipon-tipon sa isang Swiftacular event sa isang mall sa San Pablo City, Laguna sa ginanap na Swiftie Fest 2024 noong Lunes bilang bahagi ng selebrasyon ng Coco Festival ng lungsod. Mas lalo pang na-excite ang mga fan nang isa-isa nang nag-perform ang mga Taylor Swift impersonators. Ang mga Swifties relate daw sa mga kanta ni Taylor kaya kahit mga impersonators lang ang kanilang nakita, masaya na raw silang makipagsabayan sa pagkanta ng mga piyesa ng iniidolo. Talagang hinahangaan ko yung poetry niya, yung lyricism niya, and since high school parang she writes song na I can resonate talaga. Basta Taylor, super love kita since elementary days. So 27 na ako this January 24. Pinakainabangan naman ng mga fan ng Philippines top Taylor Swift impersonator na si Taylor Shesh. Super saya, like alam mo yon, lahat ng kanta na pinaperform namin, nag-enjoy yung Swifties talaga. Kung ganun kasi yung purpose namin to celebrate Taylor's music since na walang concert dito si Taylor. Sinabayan naman ng mga Swifties ang performance ng The Clash Season 3 winner, mainstay performer ng All Out Sundays at isa sa mga Queendom diva na si Jessica Villarubin. First time daw niyang kumanta ng Taylor Swift song at hindi naman nabigo ang mga tagahanga sa kanyang performance. First time rin daw na makarating ni Jessica sa San Pablo City, kaya naman todo rin ang kanyang ipinamalas na performance. First time ko kumanta ng Taylor Swift sa isang show, and nung nalaman ko, I was very excited kasi I'm also a fan of Taylor Swift growing up. Samantala abangan ang Queendom divas na sina Julian San Jose, Jessica Villarubin, Rita Daniela, Thea Astley, Marian Osabel at Hannah Priscilla sa Queendom Live the TV special sa January 26, 9:35 p.m. sa GMA. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Hazel Kawaing Alviar nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. 8 katao ang arestado sa magkakahiwalay na operasyon kontra iligal na droga sa Iloilo City at Sorsogon. Samantala, 3 traffic enforcers sa Lapu-Lapu City, Cebu nagpositibo sa random drug test. Nakatutok si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Arestado ang 3 high-value individual sa ikinasang drug buy-bust operation ng pulisya sa Barangay Zamora, Milieza sa Iloilo City. Kinilala ang mga inaresto na sina Joel Abada, 42 anyos, Rexy Bedia, 33 anyos, at Rexton Amoroso, 30 anyos na nagtangkap pang tumakas pero agad naman itong nahuli. Pawang mga residente ng nasabing barangay ang 3 sospek. Na-recover sa operasyon ang kalahating kilo ng suspected shabu na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos. Ayon sa otoridad, kung hindi ito nasabat, posibleng ibebenta ng mga naaresto sa kanilang mga parokyano kasabay ng pagdiriwang ng Dinagyang Festival 2024. Imagine mo kung magkalat sa streets kag makonsume sang iban, pila ka futuro sang kabataan o sa mga tawo nga maguba because of that. Kag pila ka krimen ang posible nga mahimo sinang mga tawo nga high sa drugs. Isinailalim naman sa random drug test ang mahigit 100 kawani ng Lapu-Lapu City LGU sa Cebu. Layo nito na maisakatuparan ng drug-free workplace sa Lapu-Lapu City Hall. Pinangunahan ng City of Lapu-Lapu Office of Substance Abuse o CLOSAP ang nasabing hakbang. 3 sa 30 kawani ng City Traffic Management na nagpositibo sa drug test ang nakatakdang isailalim sa confirmatory test. May tabo, terminated sila.
sa ilahang service. They will undergo rehabilitation. If ever na after 6 months nagbago sila, we give them a chance to rehire again. Arestado ang 4 na katao matapos salakayin ng otoridad ang pinaniniwalaang drug den sa Barangay Zone 2 sa bayan ng Bulan, Sorsogon. Nakuha ang 20 gramo ng pinaniniwalaang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 130,000 pesos. Base sa report ng PDEA Sorsogon, mga kabataan ang kadalasang parokyano ng iligal na aktibidad. Ang profile po ng itong may-ari ng bahay is sumasideline siya sa pangingisda, panghuli ng lawlaw. Tapos yung isa dyan is barangay tanod sa katabing barangay. Tapos yung isa po is ganun din po, nagsumaside-line sa pangingisda. Samantala, arestado rin ang isang 39 anyos na lalaki sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Poblacion 1 sa bayan ng Santa Magdalena, Sorsogon. Ang naturang sospek ay miyembro umano ng Tarog Drug Group at kasama sa Regional Recalibrated Database on Illegal Drugs. Nakuha sa sospek ang pinaniniwalaang shabu na nasa 2,360 pesos ang halaga. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga nahuling sospek. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Kim Salinas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang Philippine Eagle Owl ang na-rescue na otoridad sa bayan ng San Fernando, Bukidnon. Kasalukuyan pa itong ginagamot at nakatakdang dalhin sa Philippine Eagle Center sa Davao City. January 17 nang ma-rescue ang naturang Philippine Eagle Owl ng Philippine Eagle Center Forest Guard sa bayan ng San Fernando, Bukidnon. May mga sugat ito kaya agad itong sinuri ng CMU College of Vet sa bayan ng Maramag, Bukidnon. Tinatayang nasa 5 taong gulang ito at may bigat na 1.6 kilos. Ang Philippine Eagle Owl na endemic sa Pilipinas ay itinuturing na critically endangered species. Pansamantala itong naka-isolate sa isang veterinary clinic sa Maa, Davao City. Isa sa ilalim ito sa DNA sexing upang malaman kung babae o lalaki ito. Ayon sa Philippine Eagle Foundation, ito ang pinakaunang pagkakataon na nakapag-rescue sila ng Philippine Eagle Owl na nasa pangangalaga ng pasilidad nito. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ng mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.